Anong day na po ba tayo ng prayer? Day 11 po. Ang ating pong area of restoration ay pag-pray ay ang relational. Tama po ba? Amen. Amen. And blessed evening din po sa ating mga online worshipers. Kung may nag-share po sa inyo nitong live stream na to, God bless that person kasi ibig sabihin po, mahal niya kayo at gusto niyang maranasan mo rin po yung pag-ibig ni Lord ngayong gabi at sa mga susunod pa po. Hallelujah. Kaya po, even before we start po, you can type in na po yung mga prayer requests and praise items sa comment section. Yung pong mga assigned intercessors natin po ay kasama rin natin online. And sila po ay mananalangin. At makikigalak din po sa inyong mga tanging pasasalamat. Hallelujah. At sa mga kasama po natin dito, day 11 na. And I'm sure nakaready na rin po yung mga yellow and blue slips natin dyan na ipagpipray. Tama po ba? Amen. So, for our promise of the day, I will do good works through you. Sa Tagalog, gagawa ako ng mababuting gawa sa pamamagitan mo. Sabi nga po sa ating scripture, Ephesians 2:10, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works which God prepared in advance for us to do. Masarap din po itong basahin in Tagalog, di ba po? So ang sabi, sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, tayo ay nilalang kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabuti na inihanda na ng Diyos noong una pa upang siya nating gawin. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Dala niyo pa rin po ba yung prayer booklet niyo? Ay, amen. Hallelujah. Patuloy po natin na dalhin yan and gamitin po natin yan sa ating pagde-devotion. Mababasa rin po dyan yung mga guides natin para sa ating 21-day prayer and fasting. Through our booklets po, let's meditate on the verses about God's promises and on our daily readings. And wag niyo rin po kalimutan na isabay po sa devotion niyo po yung pagpe-pray para po sa ating mga prayer focus each day hanggang sa mabuo po natin yung 21 days prayer and fasting. And sa ating po mga online worshipers na wala pong hawak na booklet ngayon, every morning po ay nakapost po ang God's Promise of the Day, Bible readings, and prayer focus sa TMCC Facebook page. So be sure po na you're following our church FB account. Hallelujah. And may we call on po Ate Dolor for our opening prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Diyos, sama-sama po tayong tumayo at tayo ay manalangin. Dakila naming Ama at Diyos na mapagmahal, karapat dapat kang tumanggap ng lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Dahil sa iyong kalooban, nabigyan kami ng buhay. Kaya o Diyos, sa gabing ito, salamat sa pagkapili at pagkatawag mo sa bawat isa sa amin. Wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Kinikilala namin ang iyong dakilang kapangyarihan. Karapat dapat kang paglingkuran, karapat dapat kang papurihan, karapat dapat kang sambahin. Dahil ikaw ay Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ang Diyos na katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita sa Roma 12:1. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya sa gabing ito, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Kinikilala namin na ikaw ay Diyos na banal at kami ay makasalanan. Hindi ka nalulugod, Lord, sa pagharap namin sa iyo na marumi ang aming puso. Katagpuin mo po kami. Kilala mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga karumihan, ang aming dalahin. Mangusap ka, Panginoon. Ibinababa namin ang aming sarili. Nais naming sambahin ka ng karapat-dapat ayon sa iyong kaparaanan. Hindi sa aming kaparaanan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, sumasamo kami, patawarin mo kami, Panginoon. Kilala mo kami, Panginoon, wala kaming maitatago sa iyo. At nagpapasalamat kami sa iyong kahabagan sa amin, na kahit hindi kami karapat-dapat sa maraming bagay,
Pero, Panginoon, tinawag mo kami at iniligtas. Binigyan ng pagkakataon na makasamba sa iyo. Kahit kami marumi, hindi mo ko na tinitingnan ang aming karumihan. We are sinners, Lord. Ngayon, kami ay forgiven. Napakalaki, Panginoon, ang ginawa mo sa amin. Kaya nga hinihimok mo kami na lagi naming alalahanin ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami, Lord. Alam namin, di namin kayang tapatan, suklian ang aming paglilingkod, ng aming mga sinasabi, ang kabutihan mo. Pero narito kami bilang iyong mga iglesia, bilang kabahagi, Panginoon, tinawag mo sa pagkaligtas. Salamat sa pagkakataon ang bawat isa. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na maging kabahagi, Panginoon, ng iyong misyon. Salamat, Panginoon. Tingnan namin lagi na ito ay biyaya mo. Kaya kami nakakatayo sa iyong harapan. Ikaw ang pumili sa amin. Hindi kami ang pumili sa iyo. Pagkakataon yung binibigay mo na maranasan namin at na makilala ka namin ng lubusan. Kaya, O Diyos, salamat po. Nagpapasalamat kami sa iyo. At patuloy kaming sumasamo, Lord, para sa iyong bayan, sa iyong iglesia, ang TMCC, ang iyong iglesia na ito, Panginoon. Sama-sama po kami, Panginoon, sa oras na ito. Hinihiling namin sa iyo ang kaayusan ng gawain mo, Panginoon, ang aming mga puso. Dahil karapat-dapat ka, you are the God of order. Hindi ka nalulugod sa pwede na. Dahil best ang ibinigay mo, Panginoon, ibibigay namin ang best na pagsamba namin sa iyo sa gabing ito. Lord, yung mga worshiper online, Panginoon, hindi ka malayo. Maging saang dako, nandoon ka. Katagpuin mo rin po sila, Panginoon. Maranasan nila ang banal mong presensya. O Diyos, abutin mo po sila, maging doon, Panginoon. Yung mga naririto, alam namin, Lord, nagsasama-sama kami dahil inutos mo ito na wag naming kakaligtaan ang pagtitipon dahil mararanasan ka namin. Kaya sa gabing ito, hiniling namin ang pagkilos ng banal na spirito sa bawat isa sa amin. Maranasan namin ang kalwalhatian mo sa aming pananambahan. Pangunahan mo, Lord, ang worship leading team. Sa kanilang mga awitin, Panginoon, malwalhati ang dakilang pangalan mo. Sa bawat bahagi ng programa, sa mensahe, Panginoon, kumilos ka dahil ikaw rin naman talaga, Lord, ang kumikilos sa amin to will and to act your plan, your good plan, Panginoon, para sa amin. Hindi kami ito, walang amin. Lahat ng meron kami, kinikilala namin, Lord, na biyaya mo lamang. At karapat-dapat na ibalik namin sa iyo, Lord, ang nararapat na paglilingkod at pagsamba. Kaya sa gabing ito, ikaw, Lord, ang malwalhati, ikaw ang madakila at mataas. Ingatan mo, Lord, ang mga paparating pa. Alam ko, Lord, bigyan mo kami lagi ng kasabikan sa pananalangin, sa pakikitagpo sa iyo. Hindi kami magkukulang, Lord, ng pagpapahayag, ng pagpapasalamat dahil sa bawat araw, bago ang biyaya mo. Kaya, Lord, walhatiin ka. Salamat sa kabutihan mo. Ikaw ang madakila at mataas. Sambahin ang dakilang pangalan mo. Hallelujah! 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 We honor you, Lord. We glorify you. Be magnified. In the mighty name of Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Sabi po sa Psalm 66:16, "Come and hear all you who fear God, and I will tell what He has done for my soul." In Tagalog po, awit 66:16, "Magsiparito kayo at inyong pakinggan, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at aking isasalaysay ang ginawa niya sa aking kaluluwa." Amen. Sabi po kahapon ni Teacher Juvie, Wonderful God Wednesday. So today naman po, sabi nga po, #throwback
Thursday. So, mag-throwback po tayo mula po nung day 1 ng ating prayer and fasting hanggang kahapon day 10. So, ano-ano na po ba yung mga tinugon ni Lord na sa mga pinagpapray natin sa Kanya? Or kahit po yung mga hindi natin ipinag-pray pero dahil mahal tayo ni Lord, pinagkaloob o ginawa na niya bago pa man natin ilapit sa Kanya yung mga yon. So, i-remind ko lang po yung ating pong ABC sa ating testimonies. Gawin po natin itong accurate, brief, and Christ-centered. So, sige po. Sa pag-share po ng testimony, ito po isang uri ng pagsamba sa Panginoon. Sino po ang gustong unang magpuri sa Kanya? Si Kuya Ben Fausto daw, sabi niya, sige po. Kuya Ben, mag-share ka po ng testimony mo. Mag-share ako ng konting testimony na narinig ko at na pamuhay ko, nagawa ko sa buhay ko. Magandang gabi po sa inyo lahat. Gusto ko pong parangalan ng Diyos sa magitan ng mga bahagi ng aking buhay na aking natutuhan sa mga salita ng Diyos. Nung pong i-preach ng isang kapatid, yung about giving sa tithes sa Malakay, ay ako po'y galak na galak. Dahil yung po yung matagal ko na pinagpipray na ang lahat ng mga nakarinig nito ay ganapin ang kanyang pagkatawag sa Kanya bilang mga lingkod ng Diyos na talaga nagbibigay. Dahil ibinigay na ng Diyos sa lahat sa atin. Ano pa yung hindi natin kayang ibigay? Kaya ako po, bilang samanampalataya, ako po ay nagbibigay sa kaunting kinikita ko sa aking pension. Bago ko po sabi sa binubod ko na yung pag-tithes. Isa rin po doon sa testimony na aking buhay. Dito po sa pagbibigay sa TWC, sabi ko, pag ako ay magbibigay, kakarimpot lang mabibigay ko. Nanalangin ako sa Panginoon, paano ako makapagbibigay ng may kaayusan at may madadagdagan. Binigyan ako ng Diyos ng wisdom. Kinausap ko ang aking mga anak, sabi ko nga, tulungan niyo ako sa pagbibigay. Bago ko ginawa yung ako'y nanalangin pa sa Panginoon. Nasabihin ko sa kanila, wala naman sila, sige Papa, magbibigay ako. Lahat ng aking mga anak ay nagbigay. Kaya nga po, yung bibigay ko sa TWC, biglang lumaki, mas malaki pa sa tithes. Kaya, ay isa po pong isang testimony ko, yung pong narinig ko rin dito, na sinabi ng isang pastor, na mamuhay kayo may kabanalan. Sapagkat akong Diyos, ang inyong Diyos ay banal. Sabi ko nga po, nakakalugod ang sinabi ng Diyos dahil nga tayo ay makasalanan. Walang taong walang kasalanan. Paano tayo magiging kalugod-lugod at banal sa Diyos? Ang sabi sa Pedro, magpakabanal kayo sapagkat akong inyong Diyos ay banal. Ang isang preaching na isang pastor narinig ko, yung palang paglilingkod natin sa Panginoon, pinagiging banal na tayo. Inilalapit tayo sa Diyos ng may kaayusan sapagkat sinabi niya, ang paglingkuran siya ay gawaing banal at kaya sa paglilingkod na ginawa ko sa aking buhay, ako po yung nasihan at ako yung nagpuri sa Diyos. Sapagkat simula po nung ako ay maging mananampalataya, dumating ako dito noong 1992. Habang panahon, nasama ako sa church planting. Siguro na ako ay tumigil sa pag-church planting, binilang ko yung panahon ng aking Panginoong paglingkod, mahigit na palang 20 taon yung aking paglingkod at sa mangkaulilihan ko ay dito sa Morong Lagundi. At doon talaga, ang naging pamantayan ko sa aking paglilingkod, huwag ka nang magtumutol, gawin mo ng tama at maayos at huwag kang mareklamo sa lahat ng ginagawa mo o sa lahat ng tinatanggap mo, pagpapalain ka ng Diyos. At naranas ko po yung pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Ang hindi po kami nawawalan mag-asawa, pati yung aming mga paggamot, binigyan kami ng mga anak namin ng health card. Ilang taon yun. At talagang laging every 3 months o 2 months, nagpapacheck up kami.
At napatunayan ko po na pag ikay naging tapat sa Diyos, tatapatin ka ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa pag-share. Totoo talaga yung sabi na God is faithful. Sabi po sa 1 Corinthians 1:9. Sino pa po gustong magbahagi ng kanilang testimony? Layo po ng tingin ko, no? Purihin ng Diyos. Follow up po dun sa prayer request na natupad sa akin, yung pong ako ay makapag-renew ng lisensya. Kanina po kasi sa may bandang, wawarningan ko na din po kayo, sa may bandang BA Cruz po, pagliko ng Isagani, nagkukumpulan po yung mga pulis. At di umano yun po ay checkpoint. Sabi ko, talaga, sa looban? Oo daw po. For some reason, sila lang po nakakaalam kung bakit po sila doon nakapwesto. At sabi ko, ano po, kalooban talaga ni Lord na makakuha ko ng lisensya noong Lunes kasi kung hindi, na-checkpoint po ang teacher nyo. At part din po nung prayer ko sa Lord, sabi ko, Lord, gagamitin nyo po ako na magde-deliver ng message nyo. Sa Monday na po yan. Pwede po kayong hindi umattend. Hindi, joke lang. Attend po kayo. Sa Monday po, si Teacher Joanna po ang mensahera. At part po nun, sabi ko, Lord, linisin mo ko kasi ayoko pong tumayo ako doon, nahihiya ako doon na tatayo ako sa pulpito na puro ko kapintasan, puro ko marami ko palang nagawang masama na hindi ko hinihingi ng tawad sa Lord. True enough, yun po, unti-unti pinapadating sa akin ng Lord yung mga messages na maglilinis po sa akin para ako ay magrepent at makahingi po ng tawad din dun sa taong nasaktan ko po nang hindi ko alam. And pati po yung pagre-renew ng lisensya, part din po yun ng paglilinis ng Lord. Kasi paano po ko maipapamuhay yung aking pananampalataya sa Panginoon kung mismong ako ay hindi sumusunod sa batas dahil hindi ko nare-renew yung license ko. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi binigyan niya ako ng linaw ng pag-iisip para malaman ko na yung palang maliit na bagay na yon para sa akin, dahil sabihin ko, dito lang naman ako nagdadrive, pero part pala yun ng paglilinis sa akin ng Lord at paghahanda niya sa pagharap ko dito po sa Lunes. Purihin ang Lord. Amen. Hallelujah. Give thanks to the Lord for He is good. Sino pa pong gustong magbahagi ng testimony? Si Ate Dolor? Pero mabuti po ang Diyos. Sasamantalahin ko na po to kasi ayoko po ng online. Ang dami ko pong ipagpapasalamat sa Diyos. Si Bong ay 3 taon na po sa January 16. Yung kapatid ko po na ipinapanalangin sa POP na nagka-cancer last August. Maayos na po siya. Marami po ako prayer partner dito. At na-reclaim namin yung panahon na nagkahiwalay kami. Ngayon sinusulit namin. Ang nanay ko na sa akin ngayon, imposible na maalagaan ko siya dahil ayaw niyang umalis sa bahay. Pero God is good. Binigyan ako ng Lord ng pagkakataon kasi mag-89 na siya. Alam ko lapit-lapit na siya. Pero yun po ay ipinanaginip sa akin ng Lord. Maalagaan mo nanay mo, December 14. Sabi ko, Lord, imposible. Pero ang Diyos talaga siya yung gagawa ng kaparaanan. Kaya ngayon, sinusulit ko yung panahon na mapaglingkuran ko siya. Tapos yung manugang ko, alam nyo naman, sa Cebu, binaha, nalubog yung bahay. Naligtas sa lindol, pero doon sa bahay, hindi. At muntik pang malunod yung apo ko. Pero God is good. Kaya sabi doon sa Roma 8:18, lahat tayo, hindi tayo exempted sa pagsubok. Kahit nananalangin tayo, umaga o gabi. Ang sabi po, ito yung binigay na verse ng Lord sa akin, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will reveal in us. Yung manugang ko po, ito lang last January 7,
Nakapasa po siya sa board. Kaya sabi ko sa bar exam, kaya po siya isang abogado na. Salamat po kasi last ano ko pa po siya pinagpe-pray dahil pang take 2 po niya. Pero napakabuti po ng Panginoon. Ang daming sufferings, pero marami rin blessing. Kaya wag po tayong manghinawang manalangin. Paano ba kung hindi pa tayo nananalangin? Baka mas worse pa yun ang nangyayari sa atin. Kaya wag po tayong manghinawa dahil ang panalangin ay ang ating shield. At yun ang ating power. To God be all the glory. Hallelujah. Salamat po sa mga katugunan po na aming panalangin. Sino po ang gusto pong magbahagi? Sige po. For now, basahin po natin yung mga testimonies po sa ating Facebook page. Kagabi po ito, so marami rin po talaga mga tinugon po na panalangin doon. So basahin po natin. Sabi po ni Ate Len Mendiola, "Thank you, Lord, sa lahat ng biyayang pinagkakalob niyo sa amin at sa pag-iingat, Lord. Salamat po. Purihin ng Diyos." Sabi rin po ni Ate Mary Ann Cruz, "Salamat sa Panginoon sa araw-araw na paggabay. Kahit minsan ay masama ang pakiramdam, inaalalayan niya akong gawin ang misyon kagaya ng pakikinig sa prayer and fasting." Amen. Hallelujah. And isa pa po na pagpapasalamat ni Ate Luming Fontamillas, "Papurit pasasalamat po sa ating Panginoong Diyos na buhay, sa patuloy po niyang paggabay sa aming pamilya sa araw-araw, kalakasan ng katawan, kagalingan sa karamdaman, at mga blessings nila sa kanilang pang-araw-araw. Salamat po, Panginoon." Hallelujah. Sabi mo naman po sa Psalm 147:1, "Praise the Lord, how good it is to sing praises to our God. How pleasant and fitting to praise Him." Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Diyos sa pangunguna po ng worship leading team. Hallelujah. Magandang gabi po. Sige po, tumayo po tayo at umawit po ulit tayo sa ating Panginoon. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak,
pandesal pa po, awitin natin yung last part. And may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Yes, Jesus. Worship you, Father. We offer you our lives, Lord. Use us, O Lord. Sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap
makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father. Lord, nothing's too hard for you, Lord God. We pray, Lord, na pag tinawag mo po kami, Lord, bigyan niyo po kami ng puso na marunong sumunod sa iyo. And once we obey you, Lord, I know kayo po ang gagawa ng paraan sa amin para magawa ito. Malaki man po o maliit itong pagtawag mo sa amin, yung service na to, Lord God. I pray, Lord, na maluwalhati ka po, Lord, sa amin, Lord. I pray, Lord, na gamitin mo po kami kahit saan, Lord, saan mo po kami ilagay, Lord. And I know, plano mo sa amin ay ang mag-share ng gospel mo, Lord God, and in every way, Lord God, use us, Lord. And as we wait for your promise, Lord, bigyan niyo po kami na puso sumunod sa iyo. And thank you, Lord, dahil everyday tinuturuan mo kami ng bago. And we pray, Lord, na ma-experience ka namin tonight. We pray, Lord, na marinig namin yung mensahe mo sa amin. And we give you all the glory and the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ngayong oras po na ito, ihanda po natin ang ating mga puso at ang ating mga spirito sa pakikinig po sa salita ng Diyos. Ang magbabahagi po sa atin ngayong gabi ay isang students po ng XPI. Kasama po siya sa church planting ng Baras. And siya po yung head ng Sunday School.
Kasama ko din po siya sa intercessor ministry. And most importantly, siya po yung isa sa pinakamaganda raw po sa TMCC. Tama po ba? Ayan. Kung meron po tayong chairman for all season, meron naman po tayong friendship of all season. Tanggapin po natin sa ating harapan si Ate Gemma Aquino. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pinakamaganda pong introduction sa akin na narinig ay yung pinakamaganda sa PMCC. Thank you po dun sa Lord. Pampaano lang po yun. Nagpapasalamat ako ngayong gabi. Talagang, sabi nga, kinakabahan daw. Pero mas higit ang excitement na ibinigay sa akin ng Lord para magbahagi ng kanyang salita. Nais ko po munang magbigay ng testimony kasi ang tagal ng testimony na to, aanin ko na yung pagkakataon ko. Marami sa inyo, 2004, matagal na to ha, 2004, I was diagnosed at thyroid cancer. May bukol po ako dito na talagang nagpa-biopsy po ako, serine biopsy. At ang lumabas po ay thyroid cancer. Nung ma-diagnose po ako ng ganun sakit, mahirap pala, napakahirap. Kasi ang tatay ko, thyroid cancer din na kinamatay. Ang kuya ko, cancer din, lungs. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko din ng Lord, hindi ko siya sinisi na sinabi ko, bakit ang daming sakit kami talaga. Pero alam nyo, yung time na yung pala pag kami laboratories tayong ganun, hindi pala pwedeng ako lang ang kakausapin ng doktor. Yung time na sa PGH yun, kung natatandaan ni Ate Cora Salas and Bong Salas, na sinabi sa akin ng doktor, meron ka bang kasamang kapamilya? Sabi ko, wala. Nag-iisa ho ako kasi wala naman ako nakasabay. Kasi sa PGH, talagang 1:00 o 2:00 na madaling araw, kailangan kong pumila dun. Yung time na yon siguro niloob ng Lord, makita ko si Ate Cora Salas, saka si Kuya Bong. Kasi yung time na yun yung pamangkin nila na may sakit din na yung lumalaki ang tiyan. Sabi ko sa doktor, Dok, pwede po ba na hindi ko ka-family pero ka-churchmate ko siya? Ate ko siya sa church, sabi ko gano'n. Kinausap si Ate Cora. Ang hirap pala, naririnig ko yung sinasabi ng doktor pero hindi ko siya naintindihan. Si Ate Cora, sabi ko kung alam ko lang may recorder saan tayo. Si Ate Cora ang talagang nakipag-usap, siya ang nakikinig. Ako naririnig ko, hindi ko po naiintindihan. Basta naririnig ko, sabi niya, cancer siya. 6 months na lang siya. Kailangan niyang gawin, magpa-opera siya. Kailangan niyang mag-undergo. Kasi ang tatay ko, kinobal. Doon ako takot na takot kasi nakita ko ang tatay ko, kinobal. 1 year lang ay tinagal ng tatay ko. Ang kuya ko, 6 months. 6 months ako. Kaya ang hirap. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, ba't ganun? Alam niyo, nang umuwi kami, nakasakay kami ni Ate Cora. Hindi ako kumikibo. Sabi nila, ate, yung pamangkin nila, ate, okay ka lang ba? Sabi ko, okay ako. Yung okay ko, pero wala, parang wala akong pakialam. Hanggang sa nauwi ako, pagdating ko sa bahay, sabi ng anak ko, si Brian, binata pa siya noon, sabi ni Lando, o ano resulta ng serine biopsy mo? Sabi ko, ewan ko yan, sabi, thyroid carcinoma daw. Sabi ko pang ganun. Nagulat yung mag-ama, sabi nila, ano daw, cancer. Yun, mula noon, alam niyo, sa totoo lang, ang dami ko ministry noon, nasa choir pa ako noon, nagko-choir ako noon, nagsa-Sunday school. Lahat yon hindi ko inatenan, nanahimik ako. Lahat yon hindi ko inatenan, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan kung bakit ako'y nawala lahat. Yung cell group, hindi ko inatenan, lahat yan. Ang cell group leader ko pa noon, si Ate Carrie. Punta sa amin si Ate Carrie, hindi ko sila hinaharap. Nag-church, hindi ako nag-church, lahat yung ganun. Naglumipas. May nagsabi lang sa akin na asawa ko, sabi niya, Ma, ba't ka tumigil? Dapat nga mas higit ka, ngayon ka maglingkod. Kasi
nagkaroon ka ng ganyan sakit. Alam niyo, yung parang pagsabi niya ganun, parang bang nabuhusan ako ng tubig. Na parang hindi ko maintindihan. Oo nga, ba't nga pala ako nananahimik? Sabi ko ganun. O yun, edi, bumalik ako sa ministry. Senior ko yung kay SP. Sabi ko, SP, bakit po gano'n ang naramdaman ko? Ang sagot niya sa akin, alam mo, lahat ng nagkakasakit, ganyan ang nararamdaman. Ang kagandahan na overcome ko raw. Kasi yung time na palang yun, tinitira na ako ni Satan. Nilalayo na ako ni Satan. Kaya yun daw ang kagandahan na overcome ko siya. Nag-undergo ako operation. After operation, nag-radiation ako. Kailangan ako ng pera lahat. Sabi ko, Lord, kung pagagalingin mo ako, kung miracle, thank you, Lord. Kung true medicine, thank you, Lord. Kung true medicine, alam ko lahat ng kailangan ko, ipoprovide mo. Alam niyo, pre-provide lahat ng Lord hanggang operation. Na-opera ako sa RMC, pero alam niyo, ang mga doktor ko, consultant ng Cardinal, ang aking anesthesiology ng Medical City. Ganong kabuti ang Panginoon. Ganong kaganda ang binigay ng Lord sa akin. Kasi sabi ko, Lord, bahala ka. Wala kaming pera, ang laking gastos nito. Nag-radiation ako, ang sabi sa akin, nag-isolate ako one week. Napakamahal na radiation. Yung radiation capsule yun. Na kailangan, package kasi yun, magagaan sa ibang bansa, diretso sa akin. Yung mga doktor na pumupunta sa akin para mga astronaut sila kasi hindi nga ako pwedeng lapitan eh. Yung pagkain ko, kukunin ko na lang sa labas ng pinto ng hospital. Na parang pakaramdam ko, naka-isolate talaga ako. Lahat ng gamit ko, disposable. Lahat ng suot ko, disposable. Tapon ng tapon. Sabi ko, Lord, wala na akong damit. Wala na akong damit. Pero salamat sa Lord, ang dami nagbigay sa akin ng damit. Lahat po yun talagang prinobide ng Lord sa akin. At doon, pagtapos ko mag-radiation, hinul body scan ako. At thank you Lord, wala. Lahat ng cancer cell ko, namatay po lahat. Kasi kung hindi po siya mangyayari, magko-cobalt ako. Yun ang kinatatakutan ko. Nakita ko kasi itsura ng cobalt ng tatay ko eh. Pag hindi pa nakuha, magkay-chemo raw ako. Pero hindi inalaw ng Lord. Kaya yung 6 months na sinasabi ng doktor, yung pala yung 6 months na pinoproseso ako ng Panginoon. Pero alam nyo, mula noon 2004, sakto po ngayon, 21 years na po siya. Ayan, thank you Lord. At yun po yung napakagandang binigay sa akin ng Lord na yung sakit kong yun, pero maraming naging purpose. Yung sakit kong yun, maraming naging mga blessing na nangyari. Yung blessing pa nga naalala ko, hindi ko alam, wala si SP pa, si Pastor Lloyd. Yung 6 months ko yun, ang dami nilang pinaghahandaan. Pinaghandaan nila ako ng 6 months. Sinabihan ako ni Pastor Lloyd, Ate Gemma, pag nangyari yan, 1 week, libre. Fully aircon, maghapon hanggang gabi. Ayun pa si Pastor Lloyd. Si SP, ang pangako niya sa akin, 1 week, gabi-gabi siya magsasalita. Sa choir, meron na sila nakapresent na kanta. Meron pang bulaklak kasi meron akong, may kapatid ako may funeral, may kapatid ako may bulaklak. Arrange po lahat ng TMCC. Pero yung 6 months, hindi po pala nangyari. Sorry po, na long live po ako. 21 years na po ngayon. Praise God, praise God. Ganyan po ako kamahal ng TMCC, lalo na po ng ating mga pastor. Okay. Thank you po, thank you. Dito na po ako sa aking topic. Hindi pa po. Okay, good evening. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat dito sa opportunity na ibinigay mo po sa akin upang gamitin mo ako, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Lord, ikaw po ang mataas. Ikaw ang aking pinepresent. Ikaw po ang tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na buhay na talagang tumutugon sa bawat isa sa amin. At ikaw ang Diyos na aming mamahalin at sa iyo po lahat ang pag-asa, Panginoon. Salamat po sa gabing ito in Jesus' name. Amen. Ang akin palang memory verse hindi ko nabasa. Sisingit ko lang pa. Ang memory verse ko po din sa testimony ko ay yung ngayon sa Romans 8:18. Yun din yung sinabi po ni Partner Dolor kanina. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat dapat maitumba sa kaluwalhatian, mahahayag sa atin. Tunay po ang Diyos ay mapagyan. Mula po sa Ephesians 2:10,
I will do good works through you. Yun po ang pamagat ng ating pag-uusapan po ngayon. Ang sabi po sa Ephesians 2:10, we are the workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Para po lalo natin malinawan at ma-appreciate natin ang buong chapter ng Efeso, chapter 2, makikita po natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos po ang unang umibig, unang nagmalasakit sa atin, nung tayo ay patay pa sa kasalanan. Nung tayo'y namumuhay pa sa laman, sinusunod pa natin ang makabundong bagay. Ang Diyos ang nagmalasakit sa atin, nagligtas sa atin, sa tiyak na kapahamakan. Si Jesus Christ ang namatay at muling nabuhay upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Si Jesus ang pinadala ng Diyos at iyan ang sinasabi sa chapter 2 na sa biyaya po ng Diyos. Base po dyan, ang sabi sa Efeso chapter 2 verse 10, we are a handiworks of God. Ang aking unang points po dito ay, we are God masterpiece. Pakisabi po sa mga katabi nyo, we are God masterpiece. Okay. We are created by God. Dati, we are created tayo para kay Adan. Sa lahi ni Adan, lahi ng makasalanan. Lahi na hindi sumusunod sa Diyos. Pero ngayon, we are created by Jesus Christ. May tanong po. Pwede po nyo itanong sa katabi nyo. Ang tanong, paano tayo nilikha ng Diyos? Paano tayo binago ni Jesus? Siya ay namatay at muling nabuhay upang tayo ay muling magkaroon ng buhay, ng bagong buhay. Kaya ang lahat na nakipag-isa pa sa Panginoon Jesus ay bago nang nilalang. Kaya ang tanong, kaya marami pong tanong to, kaya tanong tayo ng tanong, ano pa? Kaya ang tanong, ikaw ba ay bago nang nilalang? Yung luma mo bang pagkatao ay wala na? Ikaw ba ay may bago ng perspective? Yung puso mo ba tumitibok na para sa Diyos? Yung puso mo ba tunay na binago na ng Holy Spirit? Ang tawag sa iyo o sa atin ay new creation. We are handiworks ng Diyos. You are a God's masterpiece. You are created by Christ. Kaya nga ang sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kaya we are called new creation. Kaya ang tanong po ulit, kaya sabi sa inyo, marami akong tanong. Ang tanong, mga kapatid, ikaw ba ay nalulungkot? Pakitanong nga po yung mga katabi nyo kung nalulungkot. Nawawala ng pag-asa. Mga kapatid, balikan natin ang talatang ito. Ikaw ay pinakamahusay na masterpiece ng Lord. Kaya wag mong mamaliitin yung sarili natin. Yung mga sarili natin, wag po nating mamaliitin kasi tayo po ang masterpiece ng Lord. Pahalagahan po natin ang ating sarili. Niligtas tayo ni Jesus, kaya we offer ourselves to God. Ang point number 2 po, we are instruments for good works. Dati, instrumento tayo ng kasamaan. Payag po ba kayo nun? Hindi, ano po? Pinagagamit natin ang kasalanan. Yung kamay natin, yung bibig natin, yung mata natin, pinagagamit natin sa mga kasalanan. Yung isip natin, ang iniisip natin, malalaswa. Pero ngayon, we are a God's instrument of good works. Amen po ba? Amen. Nagpapagamit tayo sa Diyos para isipin natin ang magagandang bagay. Makatulong sa kapwa, ginagamit natin ang ating mga kamay para makapagsilbi sa Diyos at sa ating mga pamilya. Ang sabi nga sa verse, tayo ay magpagamit sa mabubuting gawa. Itong mga kamay natin, ginagamit na extension ng Diyos.
ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang tawag nga sa atin, we are a body of Christ. Lahat ng kamay, paa, bibig natin, extension yan ni Jesus. Kaya dapat daw, pagbuka ng bibig natin, laging blessing sa ating kapwa ang ating pong sinasabi. Amen? Great. Kaya ang sabi nga sa Colossians 3:17, at anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. At sabi rin sa Galatians 3:6-9, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay ng pananampalataya. Point number 3, makes ourselves available. Your good works are already prepared. Di mo na kailangan mag-imbento ng mga purpose ng Panginoon. Si God ang nagplano, you simply walk in it. Be available to God. Sabihin mo lagi sa prayer mo, Lord, gamitin mo ako ngayon kung saan mo ako kailangan. Yung ating availability, yung ating ability. Use our gifts. Siguro naman dito lahat po na nagsa-Sunday school. Kasi sa Sunday school po natin, meron tayo sa TILEC ng spiritual gifts. Meron po tayong sasagutan doon pa malalaman po natin yung spiritual gifts. Nitong kami po ay mag-advance TILEC, ang dami kong gustong gifts, ako lang pala may gusto, pero iba po pala ang dominant na binigay sa akin ng Panginoon. Akala ko yung ang gifts ko. Kaya pala practice ko siya, hindi ko siya ma-practice. Ayaw ibigay sa akin ng Lord. Hindi po pala yun. Ang gifts po sa akin ng Panginoon ay magturo. Ang gift sa akin ng Panginoon ay magsalita ng mabuting balita para sa mga tao at makapag-share. Yun po ang dominant na ibinigay sa akin ng Panginoon. Use our gifts. Kung magaling ka raw makinig, o magaling ka mag-organize, o magaling kang tumulong, o kaya, ayan nga, mag-teaching. Kung magaling kayo magturo, magsabi lang po kayo at magtuturo po kayo sa Sunday school. Kailangan ko po ng teachers sa Sunday school. Ay i-offer po natin lahat yon sa Panginoon. Your gifts become powerful when God uses it. Let God works through your weakness, our weakness. Kaya nga sabi nga po, kung saan ka raw mahina, doon ka palalakasin ng Lord. Walk confidently in your purpose. Hindi ka ordinaryong tao. Tayo po ay create ng Lord. New creation na po tayo ng Lord. Hindi na tayo ordinaryo. We are God, masterpiece, created for a meaning impact. As you trust Him and make yourself available, He will use your life to bless others and show His love to the world. Let us pray. Lord, thank you po for creating us as your masterpiece in Christ. Tulungan niyo po kami na makita po namin ang tunay na identity at value sa inyo. Alam po namin you made us with a purpose. Dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng strength, wisdom to be an instrument for good. Reflecting your love in all we do, fill our hearts with joy as we embrace the meaning you've given us, the mission, your place in our life. Gabayan mo kami bawat sa paghakbang po namin at mag-focus po kami sa pag-share ng pag-ibig mo at ng grace sa iba. Bringing light at hope whenever you lead us, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Naniniwala po ba tayo na we are God's handiwork? Amen. Kaya po, para po tayo dito sa ating reflection, question, ano ang mabubuting gawa na alam mong kaya mong gawin para sa iba sa tulong ng Diyos? Pangalawang tanong, ano naman ang gusto mong gawin pero takot ka o hindi mo alam kung paano magsimula? Sino ang pwede mong lapitan para tulungan ka? Grab a partner po. At gusto ko po kasi
Ako po, ginagawa ko po taon-taon, kasi ngayon, bihira po ako maka-attend ng face-to-face. Dahil nga, tinugon ng Lord yung panalangin ko. Ang ginagawa ko po noon, gabi-gabi, iba po yung partner ko. Kasi, i-commit po natin, yung napapartner ninyo, ipagpe-pray nyo po. Para makilala nyo po rin sila, tanungin nyo rin. Pagkatapos ninyo ipag-pray yung reflection question, pag-pray nyo po sila, makasanayan po natin yun. Kasi ako nagising ako doon kay Pastor Aline, tayo na po yung magkakasama, tapos kayo pa rin yung magka-partner. At saka po sa pananalangin, mag-agree po kayo. Hindi po kayo sabay mananalangin. Kasi di ba sinabi po sa Matthew, kung ano po yung pinagkasunduan ninyo. Kaya yung isa magpe-pray, yung isang number, yung isa ganon. Pareho po kayo, bigyan po ninyo ng chance na manalangin ang bawat isa. Huwag po tayong mahiya kasi Diyos po yung nilalapitan natin eh. Kaya nga tayo nananalangin, may pananampalataya tayo na makapangyarihan at kayang gawin ng Diyos yung hinihiling natin. Amen po ba? Sige po, pumili po tayo ng, gusto ko po iba yung katabi ninyo. Sige na po. Kasi ang bawat isa po sa atin ay may inihandang mabuting gawa ang Diyos. Sige po, grab a partner. Yung iba po. Sige na po, kilos-kilos. Meron po tayong 4 minutes. Para naman po sa ating prayer 1, based on the area of restoration, ipanalangin po natin yung prayer 1. Ang sabi dito, ipanalangin na gamitin ka ng Diyos bilang tulay para sa kaayusan ng mga away at gumaling ang relasyon sa pamilya at sa kaibigan. Sige po, tayo ay manalangin. Meron po tayong 3 minutes.
Pumunta naman po tayo para sa ating prayer 2, area of promise para po sa relational. Ipanalangin po natin, sabi dito, hingin sa Diyos na ipakita niya ang mabubuting gawain na inihanda niya para sa atin. Meron po ulit tayong 4 minutes. Panginoon, inaangkin namin ang salita mo, na ang bawat isa sa amin ay iyong nilikha. Tinawag sa pananampalataya sa iyo para gawin, Lord, ang kalooban mo sa aming mga buhay. Ang kalooban mo na gawin ang mabuti, hindi lamang para sa aming sarili, kundi gamitin mo ang bawat isa sa amin ayon sa iyong kalooban. Dinadalangin namin, Lord, maging tulay ang bawat isa sa amin para ayusin ang mga away, gumaling ang mga sirang relasyon. Dahil sinabi mo sa iyong salita, pinagpala ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Buhay at makapangyarihan ang salita mo. Kaya Lord, maganap ito sa bawat isa sa amin na lagi naisin namin na gawin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Ikaw ang mapapurihan sa bawat isa sa amin. Ito po aming panalangin. Amen. Hallelujah. Sabi po sa unang Kronika 29:14, "Ngunit sino ako at sino ang aking bayan na kami makapag-aabuloy ng ganito ng kusang loob, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nanggagaling sa iyo at sa iyong kamay ay binibigay namin sa iyo." Amen. Sa oras ng ating pagkakaloob, alalahanin po natin na hindi ito pilitan, kundi pasasalamat. Ang binibigay natin ay galing kay Lord. Kaya magbigay tayo ng may saya at tiwala ayon sa kaya ng puso. This is our simple way of honoring our God. Let us pray po. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang tinanggap namin mula sa iyo. Niyahandog namin ang sandaling ito bilang pasasalamat at pagsamba. Ihanda mo po ang aming mga puso na magbigay ng may saya at may tiwala. Amen. Maaari mo natang dalihin yung mga blue and yellow slips kasabay po na ating mga tithes and offerings. Sige po, pwede na po.
And sa mga online worshipers po natin, maaari rin po ninyong ipadala ang inyong mga kaloob through our online channels. Andiyan po yung bank transfer and GCash through bills payment. God bless po. Okay? Para po sa ating part 2 ng ating prayer time, ang ating pong ipapanalangin ay ang PAMC. Meron po kayong mga booklet, di ba? Makikita po natin dyan, meron pong 5 items na ipagpe-pray. Kagaya po ng sabi ko kanina, bigyan po natin ng pagkakataon ng bawat isa na manalangin. Pwede po kayong, yung partner ninyo, alternate kayo, ano? Tapos, basahin po ninyo, ipag-pray. Iyan ng, meron po tayong ilang minutes ba? Meron po tayong time dyan na ilalagay. Amen po ba? Sige po, ayan po, 5 po yung item na ipagpe-pray. Magsimula na po tayong manalangin.
Sa pagkakataon pong ito ay tinatawagan po ang mga kasama para po sa gawain ng Physical Arrangement and Maintenance Committee na lumapit po sa harapan. Inuulit ko po, yung nasa PAMC, Physical Arrangement and Maintenance Committee, pakilapit po kayo rito sa harap. Napakahalaga po ng prayer, wag po tayong mahiya. Na maipanalangin at maitaas tayo sa Panginoon. Wala na po ba? Isa lang, si Kuya Robert lang. Kuya Alex. Kayo. TJ. Hindi po nila pwedeng iwan. So, i-extend po natin, ipag-pray po natin sila. Marami po ba sila? Marami po ba sila? Kokonte, di ba? So, sino po yung gusto na mag-join sa gawain na ito? Alam ko po, welcome po. Kung sino po yung may mga kakayahan at nais maglingkod, maging kabahagi ng gawain para sa physical arrangement. Ang paglilingkod po sa Diyos ay walang malaki at walang maliit. Ang tinitingnan po ng Diyos, ang puso ng bawat isa. Kanina po, sino po rito yung nagde-devotion? Sabi ko, ang Lord talaga mabuti. Talagang napakabuti niya. Kasi yung devotion ko kanina sa Numbers 3:12, Numbers 3:12 nga, ayun. Ang sabi doon, parang yung thought nung aking devotion, sabi, ang kanyang iniligtas, kanyang inangkin, upang ituro na ang mga naligtas sa pamamagitan ng biyaya ay tinatawag sa tapat na paglilingkod at malapit na ugnayan sa Kanya. Alam ko po lahat tayo gusto nating maranasan ng Diyos. Tinawag po tayo hindi lang para sa kaligtasan, para rin po maglingkod. Kaya gabi-gabi, ipinapanalangin yung mga bawat kasapi sa ministry kasama. Wag po tayong mahiya dahil ang lahat po ay tinatawag sa paglilingkod. Inaangkin po tayo ng Diyos. Gusto niyo po ba yon? Ngayon nakikita ninyo, di ba, konti. Marami pong tayong pwedeng ipaglingkod sa iglesia ng Diyos. Di po ba? Pero wala pong pastor dito eh. Ang lalayo. Sabi ko kanina, pwede bang tumawag? Parang di ako pinapansin. Si Pastor Arnel na lang kasi best friend siya ng asawa ko. Pwede po bang siya mag-pray? Kasi nakita ko, sabi ko, ay tumatawag sila ng pastor. Kanina sabi ko, wala pa rin pastor. Ang layo ni Pastor Arnel. Pero si Pastor Arnel po ang magpe-pray para po sa PAMC. Sige po, tumayo tayo. Hindi lang yung kanilang ginagawa dito ang pag-pray natin, yung dumami po ang ma-involve sa ministry nito. Panginoong Diyos, Ikaw ang una, higit sa lahat, tumatawag at naglalagay sa puso ng bawat isa ng desire, Panginoon, magpagamit sa iyo. Yun ang una naming dalangin na tong committee na to, O Diyos, yung bawat member na merong skills, merong knowledge o educated sa ganitong field, Panginoon, ma-involve po sila. Touch mo yung heart nila. At dalangin din namin, Panginoon, yung aming mga kapatid na involved dito. Bawat isang miyembro po, kahit yung wala dito, dalangin namin sila, Panginoon, na dumaloy sa kanila, Panginoon, higit sa lahat yung karunungan mo, yung kakayanan na nagmumula sa iyo. Hindi po madali yung kanilang trabaho, punong-puno ng challenges, lalo na kung ito, Panginoon, ay limited yung budget.
Pero dalangin ko, Panginoon, yung wisdom na galing sa iyo upang ma-accomplish yung napakalaking task na ito. Samahan mo sila. Sa kanilang mga meeting, Panginoon, yung agenda mo ang mangyari. At higit sa lahat, dalangin din namin, Panginoon, na yung mga tao na involved sa araw-araw na gawain, paglilinis at iba pang bagay dito sa church, ikaw po magbibigay ng kalakasan at joy sa paglilingkod. At dalangin ko, Panginoon, wag po magsasawa ang mga anak mong ito. Patuloy, O Diyos, na dinadalangin namin sila na laging matanaw, Panginoon, na itong church na to ay naitayo sa biyaya mo at ito'y nagagamit, Panginoon, sa mga gawain. Kaya dalangin ko, bawat isa din sa amin, itrato namin ito, Panginoon, na isang lugar na dinedicate upang ang iyong kaluwalhatian ay maihayag. Maging bahagi kami, Panginoon, ng kaayusan, ng kalinisan. Maraming namamangha ng mga tao ang pag nakikita ang lugar na ito. At maraming namamangha doon pag nalaman nila na ito po ay nabuo dahil lamang sa biyaya mo. Dalangin ko, tulungan mo kaming sinupin itong biyaya na to. Sa maliit at malaking bagay, Panginoon, gamitin mo ang committee ito at ang bawat isa sa amin. At dalangin ko, Lord, patuloy na yung pagpapala mo po at yung patuloy na paggabay ang mararanasan po, O Diyos, mula doon sa leader nila hanggang doon sa pinaka na nakasama sa committee ito. Salamat po sa kanilang paglilingkod. Hindi man na-appreciate minsan, pero ikaw higit sa lahat, nakikita mo yung paglilingkod at ikaw ang magbabalik ng pagpapala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Kahit day 11 na po tayo, marami pa po tayong mga blue and yellow slips po dyan sa mga pews natin. So, we encourage you po na patuloy na kumuha at mag-share po nito sa ating mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. Ipasulat niyo po sa kanila yung mga prayer request nila and praise items. If hindi sila makaka-attend dito in person and sama-sama nating idulog sa kanila yung sa ating Diyos ang kanilang mga panalangin. Every night din po after ng ating PNF service, nagka-Facebook na po ba kayo nun after ng service? Aminin nyo. Amen? So ipinapost po sa ating FB page ang reflection questions for the night. Kung hindi naman po kayo makapag-testimony dito sa harapan, pwede na po kayo mag-type sa comment section ng inyong mga reflections, testimony, at praise items. Sama niyo rin po yung mga pictures ng inyong mga ka-diesel and friendships at itag niyo po sila. Ginagawa po natin to para mas lumawak pa po yung naaabot ng prayer and fasting service natin. So, gamitin po natin yung platform na to sa kaluwalhatian po ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. And another form po ng pag-glorify natin kay Lord is yung sama-sama nating pagtulong na mabuild ang ating TWC. Kaya po, tangkilikin po natin yung mga merchandise natin sa likod. Ang atin pong The God of Fulfilled Promises t-shirt ay mabibili po for only 300 pesos. Ang 100 pesos po ay mapupunta sa ating TWC fundraising and ang ating pong mugs ay available rin po for 150 pesos. And 100 po ay para sa TWC and 50 for the mug. Amen. Hallelujah. Quick announcement na lang po, sa February 7, Saturday, 8 to 12:30, may seminar po tayo sa David Hall. It was entitled Pro Tips on Mental Health with Dr. Aliana Fuentes. May minimal registration fee lang po na 75 pesos. Pag-uusapan po dito yung mga basic ways para maintindihan natin yung depression and anxiety and kung paano po natin mas matutulungan at may pagdadasal po yung mga taong may pinagdadaanan po mentally. Helpful po ito para sa mga church planters, sa mga OBS, and lalo na po sa bawat member po ng TMCC. Sana po makasama po tayong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Good evening po.
I'm sorry I'm late. Praise the Lord. Tunay nga na ang Panginoon ay napakabuti. Day 11, I will do good works through you. Sabi nga po sa Ephesians 2:10, for we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good work, to do good, which God prepared for us to do. Sino po rito ang nilalang ng Diyos? Taas ang kamay. Lahat po ng nilalang lumapit po rito sa harapan. Hallelujah. Lahat po ng nilalang ng Diyos lumapit sa harapan dahil po tayo ay masterpiece. Tayo po ay nilalang with a purpose. At tayo po ay kailangang gumawa ng mabuti para sa ating kapwa. At kinakailangan po tayo ay gumawa para sa ating magandang plano na ginawa para sa atin ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Sa kabila ng mga bagay na busy tayo sa lahat, narito tayo upang pasalamatan, walatiin ang Panginoon na dakila dahil siya ang may lalang sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Kaya talagang pupurihin at luluwalhatiin natin ang Panginoon sa kabila ng mga ginagawa natin sa ating buhay, sa ating trabaho, sa paaralan, sa ating mga kaibigan. Tunay nga talaga na ang Diyos ay mabuti. Sa bawat skills na meron tayo, bawat talento, gamitin natin ito para makaabot pa rin sa bawat isa na wala pa sa paanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Maraming salamat po. Dahil kami ay iyong nilalang. Kami ay may purpose to do good. Thank you, Lord, dahil doon sa mga talents na ipinagkaloob mo sa amin. Nagagamit namin ito. Sa kabila ng parang ang aming mga katawan ay napapagod na. Pero pinalalakas mo kami. Dahil alam namin, Panginoon, kasama ka namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At sa gabing ito, Panginoon, ang dalangin ko, anuman po ang karanasan sa maghapon ng iyong mga anak, mabuti pa rin po ang ginawa nila. Dito ay alay nila na pagsamba sa iyong paanan. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa mga talento, skills na ipinagkaloob mo sa amin. Na ang iba hindi pa nila alam ang skills nila, pero Lord, ngayong gabi, mangungusap ka po sa bawat isa sa kanila. Kung may mga talento sila sa iba't ibang paraan upang maka-encourage, manalangin, mag-share ng salita tungkol sa kaligtasan ni Kristo. Panginoon, gagawin po namin ito. At tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, na kami ay maging bold sa paghahayag ng gospel sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Narito po kami, Panginoon. Ang sasabihin lang namin sa iyo, Lord, to be used of God is my desire. Yes, Lord, yun po yung naisin ng mga puso namin. Sa mga kabataan hanggang sa may mga sapat na gulang, maglilingkod po kami na may katapatan, may pagmamahal, pagmamalasakit sa iba. At alam namin, Panginoon, pangungunahan mo po kami. Maging ang church na ito, Lord, mangunguna ka sa amin. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. To do good works. Panginoon, para sa iyo po iyon. Hindi po namin kaya. Pero ikaw ay Diyos na makaya, kaya po namin ito nagagawa. Kasi ikaw ang nasa aming mga puso.
Ikaw ang nasa aming mga buhay at hindi mo po kami pababayaan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ituon po natin ang ating mga kamay sa mga yellow and blue na paper na nariyan sa box. Panginoon, ang iba naming mga kapatiran ay may mga pangangailangan. Alam namin, Panginoon, na sila man po ay tinugon mo na dahil sila ay iyong mga nilalang. Sila ay may purpose sa buhay para ikaw ay parangalan. Salamat po, Panginoon. Ano man po ang mga laman na nakasulat sa yellow and blue papers na ito, pasasalamat, mga petitions, mga request, Panginoon, alam namin in your name, may katugunan kang ipinagkaloob. Salamat, Panginoon. Salamat. Pupurihin, luluwalhatiin ka namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi mo sa salita mo, in everything give thanks, for it is the will of God in Christ Jesus. Thank you, Lord. Kaya ngayon pa lang pinagpapasalamat na po namin ang tugon mo. Ang special tugon mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kung may karamdaman, Lord, ang kagalingan mo po ang ipagkaloob mo sa amin. Kung may nanghihina sa spiritual, Lord, palakasin mo po kami. Kung may nababagabag, Lord, ikaw mag-comfort sa kanila. Panginoon, salamat po. Salamat po. Tunay na napakabuti mong Diyos. Ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Ngayong gabi, tanggapin natin ang malawak na pag-ibig ng Diyos. Ang pagliligtas na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pagkalinga, at ang pag-aliw, at pagsama ng banal na Espiritu ang sumamanawa sa atin mula ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.